Taong 2012, isang buntis ang inatake ng aswang sa painaan ng Antipolo, Rizal. Start time. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Mia. Hindi ko nasasabihin ang tunay kong pangalan dahil natatakot ako na baka pag uwi ko ulit sa lugar namin, bigla akong puntahan ng aswang at atakihin. Taga Antipolo, Rizal ako. Bata pa lang ako. Marami na akong kakaibang karanasan sa lugar na yon. Doon ako lumaki at doon ako nasanay. Pero muling nangyari ang lahat nang mabuntis ako sa pangalawa kong anak. Taong 2012 kasi, napagdesisyonan naming tumira ng una kong asawa sa lumang bahay namin sa Painan, Rizal. Kasama namin dito ang nagpalaki sa amin na si Ate Fe. Bulag siya pero isa siyang albularya. Nandito rin ang isa kong kapatid na babae. Mga 14 anyos pa lang siya ng mga panahon na to. Kasama ko nito ang asawa ko at ang panganay naming anak na 1 taong gulang pa lang. 6 na buwan na rin akong buntis nito sa pangalawa kong anak. Sanay na rin ako sa tuwing gabi na may biglang tatalon sa bubong namin. At nakakatakot pa kasi wala kaming kuryente. Gasera lang ang gamit naming ilaw. Pero kahit sanay na ako, sobra pa rin ang kaba ko. Hindi lang para sa akin, kundi para na rin sa bata sa sinapupunan ko. Hanggang isang gabi, habang mahimbing kaming natutulog ng asawa ko, bigla kaming nagulat. May bumagsak kasi sa bubong. Mabigat ang bawat yapak nito. Parang may higanting umaapak sa bubong namin. Lumakas yung kabog ng dibdib ko nito. Lalo na't alam kong hindi basta ingay lang yon. Nagulat na lang ako nang lumabas si Ate Fe mula sa kusina. Galit na galit yung nagsisisigaw. "Punyemas ka! Umalis ka rito!" May hawak siyang mahabang buho, mahaba at manipis to, at kaya nitong abutin ng bubong. Kahit bulag kasi siya, malakas ang pakiramdam niya at alam niya kung saan tumatapak ang nilalang. Nakakamangha nga kasi habang kumikilos siya, sinasabayan niya to ng pagdarasal. Paulit-ulit to na para bang may binabato siyang orasyon papunta sa bubungan. Kaya sa bawat sundot niya sa bubong, maririnig mong parang nakakaramdam ng sakit yung kung sino man ang nasa taas. Dahil panay ang talo nito at bumibigat ang bawat yapak nun. Pero hindi pa rin siya umalis. Para bang nanunubok siya kung hanggang saan ang kaya ni Ate Fe. Naririnig pa namin kumikis-kis ang kuko nito sa yero. Para bang gusto niyang butasin to para makapasok lang. Pero hindi nagpatinag si Ate Fe. Isang malakas na sundot ulit sa bubong ang ginawa niya. Sabay bulong ng orasyon. Dito na biglang nag-ibang tunog. Yung mabibigat na yapak, biglang naging padaplisyon na parang nagmamadaling tumalon pababa. Hanggang narinig na lang namin na may tumalon sa lupa mula sa taas ng bubong. Kaya dito namin napagtanto na aswang nga yun. Dahil sa takot ko nito, sinabi ko na lang sa asawa ko na bumalik na lang kami sa bahay nila. Pumayag naman siya. Dahil first time lang niya naranasan yung ganitong sitwasyon at hindi siya makapaniwala kasi kitang-kita ako na baka sa mukha niya ang takot. Matapos ang gabing to, nagpaalam na rin kami kay Ate Pe at sa kapatid ko. Sabi ko sa kanila na sa bahay muna kami ng asawa ko tutuloy. Pumayag naman sila dahil baka hindi rin daw ako tantanan ng aswang hanggang hindi niya nakukuha ang sanggol sa sinapupunan ko. Saka natatakot din talaga ako kasi walang ilaw sa bahay namin ito sa Painan. Naipanganak ko naman ang pangalawang baby ko sa bahay ng biyanan ko dahil sa bahay lang naman ako nanganak. Pero nagtaka yung midwife kung bakit daw durog ang inunan ko. Pero sa awa ng Diyos, hindi nakuha ng aswang ang anak ko at buhay pa naman siya hanggang ngayon.